ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم بسم الله الحمد حنيفا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد. Una sa lahat po kapatid ay idalangin po natin sa nag-iisang Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan. Kasama niyo ang lahat ng inyong mga pamilya mula sa mga masasama. Ganun din idalangin po natin sa nag-iisang Panginoon. Naway pagkalooban niya ng maraming kabutihan ang maikling oras po natin ngayon. Ito po ay bilang pagbibigay ng advice o payo tungkol po sa ano po ang dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin na mahalagang bagay. Dahil po sa bawat pagsusumikap natin sa ating mga gawain ay ang dahilan po dahil sa gusto po natin ibigay ipagkaloob sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. So ito ay bilang payo, una sa lahat ay payo namin sa aming sarili, ganun din bilang payo sa mga kapatid na hindi pa malinaw sa kanila ang ganito, ang bagay na ito. Ang aming mga ipapayo tungkol po sa matatawag na napakahalagang bagay na dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin ay pwede po natin ito ihalin tulad. Pwede po natin ihalin tulad sa isang lugar. Halimbawa, yung isang lugar na punong-punong mga kabutihan, punong-punong mga uring mga mabubuti. So, ang isang lugar na ito dahil sa nalaman na siya po ay lahat ng mga nilalaman niya, lahat ng napapaloob po sa kanya, ay mga bagay na kapakipakinabang, mga bagay na mahalaga. Sino man ang taong maunawaan niya ang lugar na ito kasama ang kanyang pag-unawa sa daanan sa papunta sa lugar na ito, ay siya yung taong naunawaan niya ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan. So ang ibig po sabihin, kahit sabihin po namin, ipapaliwanag natin na ang Islam ay lahat ng kanyang nilalaman, ay lahat po ito mga bagay na kapakipakinabang. Ibig po sabihin na kapakipakinabang hindi lang dito sa mundong ibabaw natin mapapakinabangan, kundi pati sa kabilang buhay ay mapapakinabangan po natin ito. Huwag natin kalimutan na tayo po ay pinagsumikapan po natin yung mga bagay na mapapakinabangan natin dito sa mundong ibabaw, at lalo na pagsumikapan po natin yung mga bagay na mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Dahil sa paniwalaan po natin na ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan.
Ang ibig po sabihin, kahit tayo ay madatnan ng kamatayan, ay may oras at panahon na tayo ay babangon muli. Bakit? Dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. So, ibig po sabihin, kahit madatnan tayo ng kamatayan, mabawian po tayo ng kamatayan, ay may oras na babangon po tayo, bubuhayin po tayo muli. So, kailangan po natin yung mga kabutihan o mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. Halimbawa, doon sa loob ng ating mga libingan, kailangan po natin yung mga bagay na ating mapapakinabangan doon sa ating mga libingan. Lalo na, ganon din yung mga lugar na atin madadaanan doon sa kabilang buhay, kailangan din natin yung mga bagay na ating mapapakinabangan doon. So, ibig po sabihin, kahit sabihin po natin na ang Islam, relihiyon ng Islam, ito po ay lahat ng napapaloob sa kanya, lahat ng kanyang nilalaman ay purong kabutihan, purong mga bagay na mapapakinabangan po natin. Dahil sa mismo, ang Panginoon ay siya ang pumili sa mga nilalaman ng relihiyon ng Islam. Ibig po sabihin na siya ang pumili sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, ay lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam ay kanyang kinalulugdan. Kanyang kinalulugdan. Ito ay maunawaan po natin sa kanyang sinabi sa maikling talata. Sinabi niya, "Waraditu lakumul islama dina." Sa madaling kahulugan ay kinalugdan ko para sa inyo na pamamaraan ng inyong buhay dito sa mundong ibabaw ay ang pamamaraan sa relihiyon ng Islam. So ito po ay nangangahulugan na lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam ay kinalulugdan lahat ng Panginoon. So ang ibig po sabihin, kung ang mga gawain na ito ay kinalulugdan ng Panginoon, ay ang taong gumagawa sa mga gawain na ito ay siya ay malulugod sa kanya ang Panginoon. So kung ang malugod sa atin ay ang Panginoon, ano pa ang ating hahanapin? Dahil sa isa po sa mga nararapat ibigay na katangian sa tunay na Panginoon. Una, siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Pangalawa, siya ang tagapanusto sa lahat ng mga linikha. Pangatlo, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha. Pang-apat, siya po ang nagmamayari sa lahat ng mga lahat ng mga linikha. So ang ibig po sabihin, dahil siya ang lumikha sa lahat ng siya ang lumikha sa lahat ng mga linikha, at siya din ang taga-kontrolado sa lahat ng mga kanyang mga linikha. Kapag ginusto niya magiging mayaman ng isang tao, ay magiging mayaman ng isang tao na walang makakaharang sa kanya. Ganon din kapag ginusto niya magiging mahirap ang isang tao, ganon din mangyayari na magiging mahirap ang isang tao na walang makakaharang sa kanya. Ganon din kung ginusto niya mabawian ng buhay ang kanyang isang alipin, ay mababawian ng buhay na walang makakaharang sa kanya. Kapag hindi naman niya ginusto na mabawian ng buhay ang kanyang isang alipin, ang kahit lahat ng mga
tao sa mundong ibabaw na ito na sila po ay magplano para mabawian ang buhay ng isang tao na ito na hindi naman ginugusto ng Panginoon na siya po ay mabawian ng buhay, ay kailanman hindi siya mababawian ng buhay. Dahil sa ang Panginoon kabilang sa kanyang mga katangian, siya ang tagakuha ng buhay o tagabawi ng buhay. Siya ang tagapagbigay ng buhay at siya ang tagabawi ng buhay. Kung ganito ang katangian sa sino man nararapat magiging Panginoon, ay kung siya ang malugod sa atin, hindi ba po natin masasabi na tayo po ay nahanap po natin yung tunay na tagumpay ng ating mga sarili? Hindi ba natin masasabi na tayo ay naunawaan po natin kung ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili? So katulad ng aking nasabi kanina, kahit sabihin po natin ng Islam, lahat ng kanyang nilalaman ay kinalulugdan lahat ng Panginoon. So, mayroon pang dapat po natin maunawaan. Halimbawa, ngayon naunawaan po natin na ang Islam ito po ay katotohanan. Ang Islam, lahat ng kanyang nilalaman ay mga bagay na ito po ay kapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Higit sa lahat ay mapapakinabangan natin doon sa kabilang buhay. Paano po tayo makasigurado? Paano po tayo makasigurado na tayo po ay mapabilang sa makakapakinabang sa relihiyon ng Islam? Dahil sa sino man ang makakapakinabang sa relihiyon ng Islam, siya yung taong nahanap niya ang kaniyang totoong tagumpay, totoong kabutihan. Ito ay malinaw na sinabi ng Panginoon, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Sino ang makakahigit sa kagandahan ng kaniyang pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw, sa taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kanyang Panginoon? Ano po ang ibig sabihin? Sa taong isinuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, dahil sa ang relihiyon ng Islam, ito po ay mga pamamaraan ng ating buhay na kinalulugdan ng Panginoon. Kaya ang ibig po sabihin sa talata na ito, sino ang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw, sa taong isinuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam? Hindi ang nabanggit sa talata na ito ay sino ang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamamaraan ng buhay sa taong araw-araw ay kumikita halimbawa ng 1,000,000 o 2,000,000. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon, kundi ang kanyang sinabi, walang makakahigit. Ibig po sabihin, walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw, sa taong isinuko niya ang kaniyang sarili sa relihiyon ng Islam. So, katulad na aking nasabi, na kahit paniwalaan po natin na ang relihiyon ng Islam, nilalaman ng relihiyon ng Islam, ay lahat po ito ay mga bagay na kapakipakinabang at mahalagang bagay. So, ang tanong, paano po tayo makasigurado? Paano po tayo makasigurado na tayo ay mapabilang sa makakapakinabang sarili ng Islam? Ito ay malinaw at hindi na itago ng Panginoon, hindi na ilihim ng Panginoon para sa atin. Ang Panginoon, siya mismo ang nagsabi kung ano po ang tamang pamamaraan para po natin mapapakinabangan ang relihiyon ng Islam. So sa kanyang sinabi, "Faman yuridillahu
an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Sino man ang ninanais ng Panginoon na siya po ay magabayan, yasrah sadrahu lil Islam, ay liliwanagan ng Panginoon ang kanyang puso. Saan liliwanagan ng Panginoon ang kanyang puso? Sa relihiyon ng Islam. So ang ibig po sabihin ay ang pag-uunawa sa katotohanan ng relihiyon ng Islam, ito po ay nakadepende sa kagustuhan ng Panginoon. Dahil sa isa po sa katangian ng Panginoon, siya ang nagbibigay ng gabay. Sino man ang gagabayan ng Panginoon, siya ay magagabayan at walang makakaligaw sa Kanya. Ganon din, sino man ang ninais ng Panginoon na siya ay maliligaw, at siya ay maliligaw at walang makakapaggabay sa Kanya. So, sino man ang ginusto ng Panginoon na siya po ay magabayan sa relihiyon ng Islam, siya yung taong nahanap niya ang kanyang tunay na tagumpay. Siya yung taong naunawaan niya ano po ang tunay na kapayapaan, tagumpay, kabutihan ng kanyang sarili. So, ibig po sabihin, ito ay nakadepende sa pahintulot ng Panginoon. Ito po ay nakadepende sa pahintulot ng Panginoon. Pero kung maunawaan ng isang tao, isang alipin ng Panginoon, ang kanyang Panginoon, halimbawa, maunawaan natin kung sino po ang nararapat magiging Panginoon. At ang nararapat magiging Panginoon na siya ang pumili sa relihiyon ng Islam, makikita po natin at mauunawaan po natin na ang relihiyon ng Islam, ito po ay relihiyon na katotohanan. Makikita po natin na ang relihiyon ng Islam, lahat ng kanyang nilalaman, ito po ang dapat paniwalaan ng bawat isa sa atin na katotohanan o tagumpay ng kanyang sarili. Ito ay nabanggit sa isang talata sa sinabi ng Panginoon, "Waman afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma." Ang ibig po sabihin ay ang taong naunawaan niya ang ibinaba ng Panginoon dito sa mundong ibabaw na relihiyon o pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, naunawaan niya na ito po ay relihiyon na katotohanan, kaman huwa a'ma, ay katulad ba ng taong hindi niya naunawaan? Magkaiba ang kalagayan ng dalawang tao na ito. Ibig po sabihin, taong naunawaan niya na ang relihiyon ng Islam, lahat ng nilalamang ng relihiyon ng Islam, lahat po ito ay katotohanan. At saka yung taong hindi niya naunawaan. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, ibig po sabihin ay kung nais po natin mapakinabangan ang relihiyon ng Islam, ay ang unang-unang hakbang ay yung paniniwala sa sinuman nararapat magiging Panginoon. Na ipaliwanag po natin kung sino po ang nararapat magiging Panginoon. Ang nararapat na magiging Panginoon, siya po yung nasa kanya ang mga magagandang katangian. Kabilang sa mga magaganda niyang katangian ay siya po ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha. Pangalawa, siya ang tagapanusto sa lahat ng mga linikha. Pangatlo, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha.
Pang-apat, siya po ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. At yung iba pang mga matataas niyang katangian. So, kapag pinaniwalaan po natin ito sa Kanya, masasabi po natin at magiging malinaw sa atin at mapaniwalaan po natin na ang relihiyon ng Islam, ito po ang dapat natin daanan o ito po ang dapat natin tahakin na daanan papunta sa tunay na kapayapaan ng ating mga sarili. Dahil sa katulad ng ating nasabi kanina, na lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, ito po ay kapakipakinabang. Ibig po sabihin ay mapapakinabangan po natin dito sa mundong ibabaw, higit sa lahat ay mapapakinabangan po natin sa kabilang buhay. Sino man ang taong nagawan niya ang kanyang sino man ang taong naibigay niya sa kanyang sarili ang mga bagay na kanyang mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw at naibigay niya sa kanyang sarili ang mga bagay na mapapakinabangan niya sa kabilang buhay, siya yung taong naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay at tunay na kabutihan. Pero ang taong ang naibibigay lang niya sa kanyang sarili ay yung kabutihan ng kanyang sarili dito sa mundong ibabaw at hindi niya nagawa ibigay sa kanyang sarili ang kabutihan niya doon sa kabilang buhay, siya ay taong hindi natin masasabi na naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay at tunay na kapayapaan. Kaya ang masasabi po natin na ang taong naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa anuman ninanais, ginugusto ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Wala pong ginugusto ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa pamamaraan sa relihiyon ng Islam. Kaya ang nararapat po sa taong gusto niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, ay isuko po niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito bilang pagsamba sa Panginoon. Dahil sa ang pagsamba sa Panginoon, hindi lang ito isang uri o isang klase, kundi maraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pananalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng mga gawain ng ating mga puso. Lahat ng mga uring pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Kaya po natin nasabi na ang taong nais niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, ay isuko po niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. So ngayon, paano po natin maisuko? Ano po ang pamamaraan para maisuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagyakap at pagpasok sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? O isang hakbang lang, tayo ay makakapasok sa relihiyon ng Islam. Ano po yung isang hakbang? Yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Sinabi po natin na katanggap-tanggap sa Panginoon
Dahil sa may pagsasaksi na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. So ngayon ang dapat po natin maunawaan ay ano po ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso, si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Hindi na sapat na naniwala ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin. Maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating puso at binikas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat parte ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin, siguraduhin po natin na bawat parte ng ating katawan, wala silang maikikilos, maliban lang sa mga bagay na ito po ay sumasang-ayon, naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin, kapatid, ang tatlong bagay na ito, na isabuhay po natin yung isang hakbang pagpasok sa relihiyon ng Islam. Tayo po ay matatawag na Muslim, tayo po ay nakapasok sa relihiyon ng Islam, tayo po ay matatawag na isinuko po natin ang ating mga sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin. Tayo din ang matatawag na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin, ang taong nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito na ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon ay kahit sabihin po natin na noon ay napuno niya ng pagkakasala ang mundo na ito, dahil siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. Ibig po sabihin ay buburahin ng Panginoon ng lahat ng kanyang nagawang pagkakasala. So hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya kung naunawaan po natin, kung mayroon po tayong naunawaan na sobrang napakahalagang bagay, dapat po natin, huwag natin ito palampasin, dapat po natin samantalahin, huwag natin ito ipagpadamot sa ating mga sarili. Dahil po sa tayo mismo ang nakakaalam na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi po tayo makasigurado kung makakaabot pa tayo sa mga susunod na mga araw, mga panahon. Kaya kung naunawaan po natin ang simpleng gawain na ito na siya po ay sobrang napakahalaga at kapakipakinabang, huwag natin ito palampasin at dapat po natin ito samantalahin. Kaya bilang awa sa ating mga sarili, bilang habag sa ating mga sarili, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap sa relihiyon ng Islam. Sa ganito lang, kapatid, sundin niyo po ako sa anuman ang bibigkasin ko. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate natin sa lingwaheng Tagalog. So itaas po natin, kapatid, ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang nag-isang Panginoon. Ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya tatlong Panginoon, dahil sa kung dalawa ang ating Panginoon ay magugulo po tayo, dahil sa siguradong magkakaagawan sila ng kagustuhan. Pag nagkaagawan sila ng kagustuhan, magugulo po tayo mismo. Kaya isa po sa mahalagang katangian ng sino ang nararapat magiging Panginoon ay siya po ay walang katambal.
yung tinatawag na walang katambal. Okay. Taasan po natin, lakasan po natin kapatid ang ating pagbibigkas sa salita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo kapatid. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito ay nangangahulugan ang dahilan kaya ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon ang napakahalagang bagay na ito dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. Sa dami ng kaniyang mga linika, ikaw ang kaniyang pinili sa kanila. Ito po ay ang dahilan dahil sa ikaw ay ikaw ay mahal ng Panginoon, kaya nararapat sa amin sabihin sa iyo kapatid, congrats dahil sa ikaw po ay alipin ng Panginoon na pinagpalang linika ng Panginoon. Congrats sa iyo kapatid. Syukran Ustaz. Thank you. Ingatan po kayo ng Allah.